Mga kababayan, magandang araw po, magandang tanghali or gabi sa ating lahat. And welcome po rito sa channel natin na Joshua Corpus Vlog. And by the way, may bagay po ako na gustong ibahagi po sa inyo. Alam po natin na ang taong 2025, napakatinding pagsubok yung pinagdaanan ng bansa po natin. Then, alam natin, nandyan yung mga expose, nandyan po yung matinding revelasyon, di ba? Lalong-lalo sa mga anomalya sa mga proyekto na hindi lamang milyon, bilyon, bagkus umaabot po ng trilyon, yung nadadawit po na pera ng taong bayan. Mga flood control projects at iba pang mga proyekto na may mga anomalya. Ngayon, nasusubok po yung integridad. Nasusubok po yung tiwala. Hindi lamang po ng mga Pilipino, hindi lamang po ng taong bayan. Kahit po yung mga mamumuhunan, yung mga kapitalista, kahit po yung mga investors, domestic man yan, dito man yan sa Pilipinas, o kahit yung mga, lalong-lalo na po, yung galing sa ibang bansa. Di ba? Matinding pagsubok po yun mga kababayan, and yung tiwala po nila ay malaking katanungan. Di ba? Kung sila'y magtitiwala pa sa mga leader, mga pinuno po natin dito sa Pilipinas. Ngayon, may gusto po akong ibahagi sa inyo na balita. Mga kababayan, for the year 2025, nakarang taon, sabi po sa Board of Investment, press release po nila ito, mga kababayan, itong mga nagdaang araw lang. And dahil isa sa mga panata ko or isa sa mga gusto kong ibalita, update from time to time, ibahagi po sa inyo, lalong-lalo na pag active po tayo sa social media, ay ang development ng mga approved investment o yung mga under the Green Lane projects dito po sa Pilipinas. Ngayon mga kababayan, sabi po rito ng Board of Investment na under po sa ating Department of Trade and Industry, sabi po rito na nasa 1.96 trillion pesos po mga kababayan ang aprobado or inaprubahan ng Board of Investment for the year 2025 na nasa Green Lane projects. Okay. Kung babasahin po natin yung may article po ako nakita, hinanap ko kung ano yung Tagalog kasi gusto ko ito yung mababahagi ko po sa inyo. Okay. Sabi sa datos mula sa Investment Promotion Agency na inaprubahan po ng BOI o Board of Investment One-Stop Action Center for Strategic Investment ang 81 na proyekto noong 2025 na sumailalim sa Green Lane Initiative. Ang mga proyektong ito ay inaasahang lilikha ng 163,070 na trabaho. So, napakagandang balita po niyan mga kababayan. Kasi, kada investment na papasok sa bansa po natin, domestic man yan or foreign investment, equivalent po niyan trabaho. And sa bawat magkakaroon po ng trabaho, kung mga breadwinner po yan, equivalent yan isang pamilya, mga kababayan. Diba? So yung mga basic needs, basic commodities na kailangan po ng bawat pamilya, lalong-lalo na pagkain, ay mapoprovide po sa kanila. Okay. Ngayon mga kababayan, tuloy natin. Ang Green Lanes ay inilikha sa ilalim ng Executive Order 18 na inisyu noong February 2023 under PBBM na ito upang pabilisin ang strategic investment sa pamamagitan ng pinadali at mas mabilis na pagproseso ng mga lisensya at permit. Okay. Ang mga renewable energy ang pinakamalaking share o 74.53% ng certified investment noong nakarang taon o 2025. Nasa 63 na renewable energy projects na may investment na nagkakahalaga na 1.46 trillion ang inendorso ng BOI para sa pinabilis na proseso. Okay. Sinertipikahan din ng BOI ang 5 proyekto na may kinalaman sa Public-Private Partnership or PPP, Infrastructure and Water na may kabuang investment na 416.08 billion pesos. Samantala sa manufacturing sector, 3 proyekto na nagkakahalaga ng 30.13 billion pesos ang inendorso rin para sa Green Lanes noong 2025. Gayun din ang 8 food security projects na nagkakahalaga naman ng 4.33 billion pesos.
Nakakuha rin ng endorsement para sa Green Lanes ang isang 49.56 billion digital infrastructure project at isang 45 million pharmaceutical project. Sabi dito, mula February 2023, nung nagkaroon ng EO para sa mga Green Lanes, ganyan, and hanggang December 31, 2025, last day po ng 2025, sinatipikahan ng BOI ang 232 projects na may 6.11 trillion pesos na halaga ng investment para sa Green Lanes. Sa kabuang sinertipikahang investment, ang renewable energy ang bumuo sa 179 na proyekto na may investment na nagkakahalaga ng 5.21 trillion pesos. Okay. Ang iba pang sinertipikahang proyekto ay may kinalaman sa digital infrastructure sector, 401.69 billion pesos, PPP, Public-Private Partnership, Infrastructure and Water, 416.08 billion pesos, Food Security, 18.70 billion pesos, Manufacturing Sector, 67.04 billion pesos, at Pharmaceutical Sector na 45 million pesos. Pagdating sa status, okay, yung status naman ito, 163 na proyekto ang nasa pre-development stage, habang 47 ang itinatayo. 6 ang nasa pre-operation stage at 16 ang operational na. Okay. Sabi pa rito ni DTI Secretary and tumatayo rin po na chairperson ng Board of Investment na si Secretary Cristina Roque, sabi niya rito, the Green Lane Initiative reflects that President Marcos administration sa strong commitment to creating an environment conducive to investment. It is a critical step in enhancing the Philippines' position as an investment hub in Asia, which will ultimately benefit our people by generating jobs and fostering sustainable economic growth. Ayan po, mga kababayan. So, sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila po, alam natin, ang tindi ng mga pagsubok na pinagdadaanan ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, kaliwat kanan po, mga kababayan, na mga pagsubok po yan, di ba? Ang pinagdadaanan, nandyan pa yung mga kritiko, nandyan pa yung mga nananawagan na siya po'y bumaba na sa pwesto, sa kanyang posisyon, mag-resign na bilang presidente, and may umuugong pa, sabi, magkakaroon pa ng impeachment. Sa kabila po ng mga ganyang panawagan, nakita po natin, hindi po nagpapabaya si PBBM. Nakita po natin yung presidente, hindi nagpapabaya. Sa kabila ng, kasi hindi naman smooth sailing, hindi naman bed of process, di ba, yung presidency. Meron at meron kang mababangga kung gusto mong gumawa ng tama. Meron at meron kang masasaktan kung gusto mong gumawa ng matuwid. Diba? Meron at meron yan, mga kababayan. Hindi mawawala yan. Kaya ito po. Kaya binahagi ko yung balita na yan sa inyo na sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila po ng ingay, diba? Sa social media, minsan hindi mo na alam kung ano yung totoo. Diba? Minsan, because of the proliferation, diba, ng mga fake news, 'di ba? Mga walang source. Walang mga lehitimong sources po 'yan. Walang mga reliable sources po 'yan, mga kababayan. Makapag-post lang sa social media. O ganto ganyan. O, may reference, may source ba sila? Vetted ba yung mga sources nila? Wala, mga kababayan. Gusto lamang po talagang gumawa ng ingay. Gusto lamang sirain from day one ang administrasyon ni PBBM because of their hidden agenda. Dahil sa kanilang mga motibo na hindi maganda. Mayroon ba silang gustong i-install? Mayroon ba silang gustong maiupo na tao? Kapalit ni Presidente? Ayaw po nating bigyan ng kulay yung content na to. O yung opinion po natin at observation natin. Pero baka, ganun ang gusto nilang mangyari. Kaya sa kabila po ng pagsubok, ito na, mga kababayan. Napakagandang balita. Yung mga investment na yan, local, domestic man yan or foreign, it is equivalent to
job creation. Equivalent po sa trabaho. Walang ibang makakabenepisyo, kundi mga kapwa po natin mga Pilipino. Napakagandang balita po niyan mga kababayan. Lalong-lalo na target po ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na mapababa ang unemployment rate and even yung underemployment mga kababayan. Alam po natin, isa yan sa mga tina-target ni PBBM. Alam ko hindi po lahat approve or hindi po lahat sang-ayon sa mga opinion po natin dito. Ano man yung opinion nyo, nire-respeto ko po yan. And sa mga pagko-content ko, mas gusto ko po na ilabas kung ano yung nagagawa ng administrasyon, present administration, which is yung ginagawa ko ngayon kay Pangulong Bongbong Marcos ay ginawa ko na rin po noon, nakarang administrasyon. 'Di ba? Which is, in my own little way, yan po ay pagsuporta ko sa mga nakaupo nating pinuno sa bansa, mga kababayan. So once again, magandang gabi. Maraming salamat. And God bless po sa ating lahat.